Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng kampana o liwanag ng langit. Minsan, dumarating siya sa gitna ng amoy ng sabon at klorhes, sa tunog ng pagkuskus ng basahan sa sahig, at sa tahimik na panalangin ng isang babae na walang nakakakita, maliban sa Diyos. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na naging invisible sa mundo, isang labandera, isang tagalinis, isang ina na nawalan ng anak sa ibang bansa, tungkol sa isang puso na durog, ngunit patuloy na tumitibok dahil sa pananampalataya, at tungkol sa tahimik na luha na naging daan ng himala, hindi lang para sa kanya, kundi para sa maraming buhay na katulad niya. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patutuo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patutuo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula saang bansa ka nanonood, at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Rosario Villaflor, 25 taong gulang, ay isang simpleng Filipina na nakatira sa isang barong-barong na komunidad malapit sa Baseco Compound, Maynila, isang lugar na madalas bahain, siksikan at palaging nasa bingit ng panganib. Kilala siya sa kanilang lugar bilang Aling Charing, ang babaeng palaging may dalang timba at sako ng labada, ang tindera ng serbisyo na walang reklamo kahit gaano kabigat ang trabaho. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na, puno ng sugat at hiwa mula sa paulit-ulit na paglalaba gamit ang matigas na sabon. Ang kanyang balat ay kayumanggi at bahagyang nanipis na dahil sa taong-taon ng pagkakalantad sa init at ulan. Ang kanyang buhok na halos puti na ay laging nakatali ng higpit sa likod gamit ang lumang garter. Suot niya lagi ang lumang duster na hapit, tsinelas na butas na ang talampakan at isang tuwalya na nakapatong sa balikat, ang simbolo ng kanyang trabaho. Ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay maamo pa rin. Ang uri ng mata ng taong sanay ng magtiis ng tahimik, walang hinihinging kapalit. Kapag naglalakad siya sa eskinita tuwing madaling araw, bit-bit ang timba at labada. Alam ng lahat kung nasaan siya dahil sa tunog ng kanyang tsinelas na humahampas sa basang semento. Sa loob ng mahigit 20 taon, nagtrabaho si Rosario bilang labandera at tagalinis sa iba't ibang bahay ng mga mayayaman. Araw-araw, gumigising siya ng alas 4 ng madaling araw, naglalakad papunta sa mga bahay ng mga amo, naglalaba ng maraming tumpok ng damit, naglilinis ng sahig at umuuwi ng hapon na, pagod na pagod ngunit walang reklamo. Ang kita niya ay umabot lang ng 300 hanggang 400 piso sa isang araw, minsan mas mababa kung walang labada, kulang na kulang para sa bigas, ulam, kuryente at tubig. Nakatira siya sa isang maliit na barong-barong na gawa sa kahoy at yero, kung saan tuwing tag-ulan ay tumatagos ang ulan sa butas ng bubong at tuwing tag-init ay parang hurno ang init. Si Rosario ay byuda na mula pa noong 5 taon. Namatay ang kanyang asawa si Eduardo dahil sa diabetes at komplikasyon sa puso. Walang pera para sa ospital, kaya namatay siya sa bahay, hawak ang kamay ni Rosario. Iniwan niya ang 2 anak. Ang panganay na lalaki, si Ramon, 32 taong gulang, na nag-aasawa na at may sariling pamilya, at ang bunso na babae, si Maribel, 28 taong gulang, na nagdesisyon na pumunta sa Estados Unidos bilang undocumented worker. Bawat madaling araw, bago umalis sa trabaho, tumitigil si Rosario sa harap ng maliit na altar sa bahay. Isang krus na gawa sa kahoy, isang imahen ng Birheng Maria, at isang rosaryo. Nagsisindi siya ng kandila at nananalangin ng maikli. Panginoon, salamat po sa bagong araw. Protektahan ninyo po ang aking mga anak. Bigyan ninyo po ako ng lakas. Iyan lang po ang hiling ko. At sa simpleng panalangin na iyon, nagsisimula ang kanyang araw.
Isang araw ng paglilingkod, pagtitiyaga at tahimik na pag-asa. Ang nakaraan ni Rosario ay puno ng mga pagsubok na hindi madaling kalimutan. Noong namatay si Eduardo, ang mundo niya ay gumuho. Hindi lang nawala ang asawa, nawala rin ang kakampi, ang sandigan, ang taong nagsasabing kaya natin ito. Naiwan siya mag-isa, may 2 anak na dapat buhayin at mga utang na naipon mula sa hospital bills ni Eduardo. Walang panahon para mag-bereave, walang panahon para umiyak. Kinabukasan pa lang ng libing, kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Ang kanyang sahod bilang labandera ay kulang na kulang. Kaya naman, nag-sideline pa siya. Naglilinis ng bahay tuwing hapon, naglalaba ng mas maraming damit tuwing gabi, kahit halos wala ng oras para sa sarili. Ngunit kahit gaano siya magsipag, kulang pa rin. Ang mga bata ay minsan na lang kumakain ng 3 beses sa isang araw. Ang ulam ay sardinas o itlog lang kung meron. Ang bigas ay bumibili siya ng kilong-kilo lang, araw-araw, para hindi masyadong mabigat ang gastos. Ang kuryente ay minsan napuputulan dahil hindi nakakabayad on time. Sa gitna ng kahirapan, ginawa ni Rosario ang desisyon na magbigay ng pahintulot kay Maribel na pumunta sa Estados Unidos. Isang illegal recruiter ang nag-alok, walang visa, walang legal na proseso, ngunit may pangakong trabaho bilang caregiver sa isang mayayamang pamilya. Ang bayad ay mataas daw, no, $3,000 bawat buwan, sapat na para sa lahat. Nag-alinlangan si Rosario, alam niyang delikado, alam niyang illegal. Pero ano pa bang magagawa niya? Ang anak niya ay college graduate, ngunit walang mahanap na trabaho dito. Ang pagkakataong ito ay parang huling pag-asa. Kaya naman pumayag siya. Umutang siya ng 30,000 piso para sa placement fee at pinaalis si Maribel ng may panalangin at takot. Ang pangarap ay mabilis na naging bangungot. Umalis si Maribel noong Marso. Noong una may mga text pa, nandito na po ako nanay, safe naman. Pagkatapos, naging bihira hanggang sa dumating ang masakit na balita. Si Maribel ay nahuli sa isang immigration raid. Ikinulong ng walang abiso at pagkatapos ng ilang buwan na deport pabalik sa Pilipinas. Hindi man lang nakapagpaalam, hindi man lang nakapag-send ng pera. Nang makabalik si Maribel, durog na durog ang loob. Ang utang ay nandoon pa rin, ngunit walang napala. Ang pangarap ay nauwi sa kahihiyan at takot. At ang relasyon nila ni Rosario ay naging malamig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sama ng loob at hiya. Bukod dito, may isa pang lihim na dinadala si Rosario. Kailangan niya ng agarang gamutan para sa kanyang puso. May irregular heartbeat. Siya at minsan sa gitna ng trabaho kailangan niyang huminto dahil sa sakit sa dibdib. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng check-up at gamot, ngunit wala siyang pera. Walang insurance, walang oras para magpahinga. Sa mga bahay na kanyang pinagtatrabahuhan, walang nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Ang mga amo ay abala sa negosyo, reklamo at sariling problema. Si Rosario ay nakikinig, nagsisilbi at nananahimik. Walang nagtanong kung okay ba siya. Walang nakapansin kung may sakit ba siya. Para sa kanila siya ay parte lang ng bahay, tulad ng washing machine o vacuum cleaner. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging oras na nagsasalita ang kanyang puso ay kapag gabi na, kapag nakaluhod siya sa harap ng lumang krus at rosaryo, nananalangin ng tahimik, "Diyos ko, huwag mo lang po akong bitawan." Dumating ang isang karaniwang Miyerkules ng Oktubre, isang araw na walang anumang espesyal, ngunit sa mga oras na darating, magiging araw na babaguhin ang lahat. Gumising si Rosario ng 4:00 ng madaling araw tulad ng dati. Nagsindi ng kandila, nanalangin ng maikli at naghanda para sa trabaho. Ang schedule niya para sa araw na iyon ay maglinis sa bahay ng pamilya Delgado sa Quezon City, isang mayamang pamilya na may malaking bahay at 2 sasakyan. Ang panahon ay medyo maulan at ang kalangitan ay kulimlim. Ang hangin ay malamig at may pakiramdam si Rosario na may kakaiba sa araw na ito. Ngunit hindi niya pinansin. Naglakad siya papunta sa jeepney terminal, sumakay at nakarating sa bahay ng pamilya Delgado bandang 6:00 ng umaga. Binuksan siya ng kasambahay na si Ate Luz. "Aling Charing, magandang umaga. Pasok ka." Pumasok si Rosario, nagpalit ng damit at nagsimula ng trabaho. Ang gawain niya ay linisin ang buong bahay.
Sala, kusina, mga kwarto, banyo. Maraming trabaho, pero sanay na siya. Bandang 10:10 ng umaga, habang naglilinis siya ng sala, narinig niyang may sumisigaw mula sa itaas. Ate Luz, tulong! Tumakbo si Ate Luz, pakyat, at sumunod si Rosario. Pagdating nila sa kwarto, nakita nilang ang dalagang anak ng pamilya, si Christine, 22 taong gulang, ay nakahiga sa kama, nanginginig, namumutla, at halos hindi makahinga. Ang ina, si Mrs. Delgado, ay nagpanik. Anong nangyari, Christine? Christine! Ang ama, si Mr. Delgado, ay kinukuha ang cellphone para tumawag ng doktor. Si Christine ay umiiyak, nanginginig ang katawan at parang nawala ng hangin. Panic attack, isang kondisyon na hindi alam ng pamilya kung paano haharapin. Walang nag-isip, walang nagutos. Pero si Rosario na nakatayo lang sa gilid ay biglang kumilos. Lumapit siya kay Christine, umupo sa tabi niya at tahimik na hinawakan ang kamay niya. Ang boses niya ay malambot, kalmado, walang takot. Christine, tingnan mo ako, huminga ka. Tulad ko, malalim, dahan-dahan. Sumunod si Christine, huminga. Pakinggan ang boses ni Rosario. At habang ginagawa iyon, ibinulong ni Rosario ang mga salitang natutunan niya noong bata pa siya. Nang mag-alaga, siya ng may sakit na kapatid. Nandito lang ako, huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Huminga lang, malalim. Hinihinga ko kasama mo. Unti-unti, humupa ang atake. Bumalik ang kulay sa mukha ni Christine. Huminto ang panginginig. Bumalik ang normal na paghinga. Ang mga magulang ay napaupo sa gilid, hindi makapaniwala. Ang ina ay napaluha. Salamat, Aling Charing, salamat. Ngumiti lang si Rosario, yumuko at bumalik sa trabaho. Walang drama, walang hiling ng papuri. Para sa kanya, iyon ay normal lang. Tumulong kapag kailangan. Ngunit para sa pamilya may nagbago sa araw na iyon. Mula noon, hinahanap-hanap ni Christine si Rosario para makipag-usap. Tuwing Miyerkules, kapag dumadating si Rosario para maglinis, tinatawag siya ni Christine at nag-uusap sila. Tungkol sa buhay, tungkol sa takot, tungkol sa nararamdaman. Inamin ni Christine na pakiramdam niya ay wala siyang saysay, nawawala at walang direksyon. Kahit maraming material na bagay, pakiramdam niya ay kulang pa rin. Hindi nangaral si Rosario, hindi humusga, nakinig lamang at tahimik na nanalangin. Minsan ibinabahagi niya ang simpleng mga kwento tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya nag-survive, kung paano siya nagtitiwala sa Diyos, kung paano niya pinapahalagahan ang maliliit na bagay. Walang sermon, walang pressure, tanging presence lang at pakikinig. Isang hapon, habang nag-uusap sila, nagtanong si Christine, Aling Charing, bakit kayo masaya kahit mahirap ang buhay ninyo? Ngumiti si Rosario, Christine, hindi po ako palaging masaya. Minsan umiiyak din ako. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan. Kahit gaano pa kahirap, nandoon pa rin siya. Napatigil si Christine. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Isang simpleng pahayag, ngunit puno ng katotohanan. At mula noon, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang buhay ng mas malalim. Samantala, patuloy na nagtatrabaho si Rosario. Ngunit sa loob niya, lumalalim ang sakit. Ang irregular heartbeat ay mas madalas na at ang pananakit sa dibdib ay hindi na niya kayang itago. Minsan habang naglilinis, kailangan niyang huminto at umupo dahil sa sobrang sakit. Pero hindi niya sinasabi kanino man. Patuloy pa rin siyang ngumingiti, patuloy pa rin siyang naglilingkod. Isang araw habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, nahulog ang kanyang bag at kumalat ang mga laman. Nakita ito ni Mrs. Delgado at doon niya nakita ang mga medical records, ang mga reseta, ang mga sulat mula sa doktor na nagsasabing kailangan ng check-up at gamot. Binasa niya at nanlaki ang mga mata niya. Aling Charing, ano ito? May sakit ka? Yumuko si Rosario at tahimik na sumagot, Opo ma'am, pero okay lang po, kaya ko pa. Ngunit hindi okay. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagtanong ang amo, bakit hindi mo sinabi? Kailangan mo ng tulong. Bakit hindi ka nag-ask? Ngumiti si Rosario ng pagod at sinabi, Ma'am, sanay na po akong sa Diyos lang umaasa. Ang simpleng sagot na iyon ay parang sumuntok sa dibdib ni Mrs. Delgado. Napatigil siya, napaisip. At sa gabing iyon nag-usap ang mag-asawa tungkol kay Rosario, isang taong naglingkod sa kanila ng ilang taon, ngunit hindi nila kailanman nakita ng tunay. Kinabukasan,
Tinawag ng pamilya Delgado si Rosario at sinabi, "Aling Charing, papagamot ka. Kami na ang bahala sa check-up at gamot mo." Nanlaki ang mga mata ni Rosario. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napaluha siya at yumuko. "Ma'am, sir, hindi ko po kayo mababayaran." Umiling si Mr. Delgado. "Hindi ka kailangan magbayad. Ito ay pasasalamat namin sa'yo." Sa loob ng ilang linggo nag-schedule ng check-up. Ang lahat ay binayaran ng pamilya. Ang doktor ay nagsabi na may irregular heartbeat nga si Rosario at kailangan niya ng maintenance medication. Binigyan siya ng gamot at sinabihan na mag-rest ng kaunti. Ang pamilya Delgado ay nag-alok na magbayad ng ilang araw na leave para makapagpahinga siya. Habang nagpapahinga si Rosario, regular na bumibisita si Christine sa kanyang bahay sa Baseco. Dala niya ay prutas, pagkain at minsan simpleng kwentuhan lang. Isang hapon habang nag-uusap sila, nabanggit ni Rosario ang kwento ni Maribel, ang anak niyang na-deport, ang kahihiyan, ang pagkakautang. Nakinig si Christine ng mabuti at sa gabing yon hindi siya makatulog. Nag-isip siya ng malalim. Nakita niya kung paano nagtitiwala si Rosario sa Diyos kahit mahirap. Nakita niya kung paano siya naglingkod kahit walang nakakakita. At naisip niya, paano ako makakatulong sa mga tulad niya? At sa pag-uusap na iyon, nabuo ang isang pangarap na mamaya ay magiging pagbabago para sa maraming buhay. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik na si Rosario sa trabaho. Ngunit may pagbabago na, mas maayos na ang pakiramdam niya dahil sa gamot at mas may respeto na ang pamilya Delgado sa kanya. Hindi na siya simpleng Aling Charing. Ngayon, tinatawag nila siyang Ate Charing at nag-aalok ng kape tuwing break time. Samantala, si Christine ay seryoso sa kanyang naisip. Nag-usap siya sa kanyang mga magulang tungkol sa plano niyang gumawa ng community project para sa mga invisible workers, mga labandera, kasambahay at matatandang kababaihan na walang proteksyon, walang boses at walang tulong. Ang layunin ay magbigay ng medical assistance, emotional support at legal guidance. Ang mga magulang ay nagtaka sa una. "Christine, sigurado ka ba?" tanong ng ama. Tumango si Christine. "Opo, Papa. Nakita ko kung paano nabuhay si Aling Charing. Nakita ko kung paano siya nagtitiwala sa Diyos kahit wala siyang kasiguraduhan. At naisip ko, kung hindi tayo tutulong, sino pa?" Kaya naman nagsimula ang proseso. Nakipag-ugnayan si Christine sa ilang NGOs, churches at volunteer groups na willing tumulong. At habang ginagawa niya ito, nag-umpisa na ring gumaling si Rosario. Hindi lang ang katawan, kundi pati ang loob. Isang araw, dumating si Christine sa bahay ni Rosario at may daladalang maliit na folder. "Aling Charing, may gusto akong ipakita sa'yo." Binuksan niya ito at naroon ang mga papel, ang simula ng community project na pinangalanan nilang Invisible Hearts Foundation. Napaluha si Rosario. "Christine, para saan po ito?" Ngumiti si Christine. "Para sa mga taong tulad ninyo, Aling Charing. Para sa mga invisible workers na walang tulong. Para sa mga pamilyang may kamag-anak na undocumented. At para sa mga taong nangangailangan ng medical aid at legal guidance, tulad ni Maribel." Nanlaki ang mata ni Rosario. "Ibig sabihin po?" Tumango si Christine. "Oo, Aling Charing, tutulungan namin si Maribel. May lawyer na kami na willing tumulong para maklear ang kanyang record at matulungan siyang makahanap ng legal na trabaho dito sa Pilipinas." At sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Rosario ang luha. Yumakap siya kay Christine ng mahigpit at sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may pag-asa. Hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa Diyos na gumagalaw sa pamamagitan ng mga taong may mabuting puso. Ngunit bago pamantuluyang magsimula ang lahat, dumating ang isa pang pagsubok. Isang linggo matapos ang pag-uusap kay Christine, nakatanggap si Rosario ng balita na si Maribel ay naospital dahil sa matinding depression. Ang kahihiyan at sama ng loob mula sa deportasyon ay bumibigat pa rin sa kanya at hindi na niya kinakaya. Tumakbo si Rosario papunta sa ospital. Nang makita niya si Maribel, payat, namumutla at walang buhay sa mga mata, napasubsob siya sa tabi ng kama at umiyak. Anak ko, pasensya na. Kasalanan ko ito. Ako ang nag-push sa'yo na pumunta sa Amerika." Umiling si Maribel, umiiyak din. "Hindi po, nanay. Kasalanan ko po. Ako ang nagdesisyon.
Ako ang sumuko. Hinawakan ni Rosario ang kamay ng anak. Anak, hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pang pag-asa, tutulungan ka namin, makakabangon ka. Ngunit sa loob niya, natatakot si Rosario. Paano kung hindi na makayanan ni Maribel? Paano kung sumuko na siya? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa kanya araw at gabi. At sa mga gabing iyon, bumabalik siya sa kanyang altar, lumaluhod at nananalangin ng mas malakas. Diyos ko, hindi ko na po alam kung paano, pero ikaw po ang nag-iisang pag-asa ko. Iligtas ninyo po ang anak ko. Bigyan ninyo po siya ng dahilan para magpatuloy. At kung kailangan pong ako ang magdusa para sa kanya, handa po ako. Walang sagot. Walang tunog. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Rosario na hindi siya nag-iisa. Parang may bumubulong. Magtiwala ka. Hindi pa tapos ang kwento. Lumipas ang 2 linggo. Si Maribel ay na-discharge na mula sa ospital at sumailalim sa counseling. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating ng hindi inaasahan. Isang Biyernes ng hapon, habang nasa bahay si Rosario, may kumatok sa pinto. Binuksan niya at naroon si Christine kasama ang 2 tao. Isang lalaki at isang babae. Naka-corporate attire. May daladalang briefcase. "Good afternoon po, Aling Charing. Pwede po ba kaming pumasok?" Tanong ni Christine. Tumango si Rosario, medyo kinakabahan. Pumasok sila at umupo. Nagsimula ang babae. "Ako po si Attorney Maria Santos mula sa Legal Aid Office na nakipagtulungan sa Invisible Hearts Foundation. At ito po si Mr. David Cruz, social worker." Nanlaki ang mata ni Rosario. Ano pong nangyari?" Ngumiti si Ate Santos. "Aling Charing, nakipag-coordinate po kami sa Bureau of Immigration at sa Department of Labor. Dahil po sa case ni Maribel at sa ebidensya na siya ay victim ng illegal recruitment, na clear na po ang kanyang record. Ibig sabihin po walang criminal charges against her at pwede na po siyang mag-apply ng legal na trabaho dito sa Pilipinas o sa ibang bansa." Napaluha si Rosario. Hinawakan niya ang dibdib niya, parang nahihirapan huminga. "Totoo po ba ito? Cleared na po ang record niya?" Tumango si Ate Santos. "Opo, cleared na po. At may dagdag pa po. Dahil sa partnership namin sa isang caregiving agency dito sa Pilipinas, nag-o-offer na po sila ng training at employment para kay Maribel. Legal, may benefits at stable." Hindi na napigilan ni Rosario ang luha. Yumuko siya at napahagulgol. Lumapit si Christine at niyakap siya. "Aling Charing, deserve ninyo po ito. Deserve ninyo ng kapayapaan." At sa sandaling iyon, naramdaman ni Rosario na ang tahimik na panalangin niya, ang paulit-ulit na dasal na "huwag mo lang po akong bitawan", ay narinig ng Diyos. At ang sagot ay dumating ng higit pa sa kanyang hinihiling. Pero hindi pa doon natapos ang himala. Nagsalita si Mr. Cruz. "At Aling Charing, dahil po sa partnership namin sa housing program ng gobyerno at ng private sector, na-qualify po kayo para sa relocation assistance. Ibig sabihin po, makakalipat na po kayo sa isang mas ligtas at disenteng bahay, hindi sa Baseco, kundi sa isang resettlement area na may maayos na facilities." Napatigil si Rosario. Hindi niya alam kung narinig ba niya ng tama. "Sariling bahay? Para sa akin?" Tumango si Mr. Cruz. "Opo, para sa inyo." At sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Rosario. Napatayo siya, napahawak sa dibdib, at umiiyak ng malakas, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. "Salamat, Panginoon," paulit-ulit niyang sinabi. "Salamat po. Salamat po talaga." Sa loob ng 3 buwan, nagsimula ang lahat ng pagbabago. Si Maribel ay sumailalim sa caregiving training at natapos ng may honors. Nakahanap siya ng trabaho sa isang mabuting ahensya, legal at may benefits. Ang kahihiyan ay napalitan ng dignidad at ang depression ay napalitan ng pag-asa. Si Rosario naman ay nakalipat na sa bagong bahay, isang maliit na unit sa isang resettlement area na may maayos na bubong, bintana at banyo. Walang luho ngunit solid, ligtas. At para kay Rosario, ito ay palasyo. Noong araw ng turnover, naroon ang buong pamilya Delgado, si Christine at ang team mula sa foundation. Binigyan siya ng susi at habang binubuksan niya ang pinto, napaluha siya. "Panginoon, salamat po. Hindi ko po ito deserve, pero salamat po." Pumasok siya sa loob at nakita niya na may basic furniture na,
Isang mesa, mga upuan, isang kama, at isang altar na gawa ng mga volunteer. Nakalagay doon ang imahen ng Birheng Maria, ang krus at isang kandila. At sa altar na iyon, lumuluhod siya at nanalangin ng malakas. Panginoon, sa kauna-unahang pagkakataon mayroon na po akong tahanan. Salamat po sa lahat. Ang trabaho niya bilang labandera ay hindi na niya kailangang ipagpatuloy ng full-time. Ang foundation ay nag-alok sa kanya ng part-time na trabaho bilang community liaison, tumutulong sa iba pang invisible workers, nakikinig sa kanilang mga kwento at nag-coordinate ng assistance. Ang sahod ay hindi malaki ngunit regular at may dignidad. Isang araw sinabi sa kanya ni Christine, "Aling Charing, alam mo ba, ikaw ang naging isa sa pinakamahalagang miyembro ng foundation namin. Hindi dahil sa skills mo, kundi dahil sa puso mo. Maraming tao ang nakakahanap ng pag-asa dahil sa'yo." Yumuko si Rosario at ngumiti. "Christine, hindi po ako magaling. Ang Diyos lang po ang magaling. Ako instrumento lang." Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Rosario. Nakita niya na maraming kapitbahay sa bagong lugar niya ang nangangailangan din ng tulong. Kaya naman, nagsimula siyang mag-organisa ng weekly prayer meetings sa kanyang bahay. Tuwing linggo ng hapon, nagtitipon sila. Walang masyadong handa, pandesal at kape lang. Pero ang mga dumadalo ay nakakaramdam ng kapayapaan. Nagbabahagi sila ng mga kwento, nananalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa mga problema. Si Rosario ay hindi nag-preach, ngunit nakikinig siya, nag-aalaga at nag-guide. Isang hapon, may lumapit kay Rosario. Isang batang babae na 20 taong gulang, nagngangalang Jenny. Umiiyak siya at nagsabi, "Ate Charing, nawalan po ako ng trabaho. Iniwan po ako ng amo ko nang walang babala. Wala na po akong pera. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko." Hinawakan ni Rosario ang kamay niya. "Jenny, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita." Dinala ni Rosario si Jenny sa foundation. Tinulungan sila ng social worker na mag-file ng complaint at nag-provide ng emergency assistance. Nakahanap din si Jenny ng bagong trabaho sa loob ng 2 linggo. At si Jenny, na dati ay walang pag-asa, ay nagsimulang muli. Bukod dito, nagsimula ring magturo si Rosario ng basic life skills sa mga kababaihan, paglalaba, pagluluto at paghahanap ng trabaho. Ang mga ito ay libreng sessions na ginagawa tuwing Sabado. Maraming dumalo at maraming natuto. At dahil doon hindi lang sila naging mas skilled, naging mas confident din sila. Ang tahanan ni Rosario ay naging tahanan ng pag-asa. Ang mga taong dumarating doon ay nararamdamang welcome, safe at loved. Hindi ito simbahan, ngunit ramdam mo ang presensya ng Diyos doon. Isang gabi, habang nag-pray meeting, may nag-share ng testimony, "Ate Charing, salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, nakahanap ako ng lakas na magpatuloy. Akala ko, wala na pong pag-asa. Pero ngayon, nakikita ko na ang Diyos ay nandito pa rin." Ngumiti si Rosario. Kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman umalis. Tayo lang ang nawawalan ng tiwala. Pero kapag bumalik tayo sa Kanya, nandoon pa rin Siya, naghihintay, nag-aalaga at nagmamahal. Ang kwento ni Rosario Villaflor ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang babaeng naging invisible sa mundo, ngunit lubos na nakikita ng Diyos. Tungkol sa tahimik na luha na naging daan ng pagbabago, hindi lang para sa Kanya, kundi para sa maraming buhay. Nakikita ng Diyos ang mga taong hindi pinapansin ng mundo. Naririnig niya ang mga dasal na binibigkas sa takot at pagod. Binabago niya ang kahihiyan tungo sa dignidad. At minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pag-ahon, kundi ang muling pagkabuo ng pamilya, pag-asa at pananampalataya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Rosario na ang kanyang tahimik na dasal, ang paulit-ulit na panalangin na "Huwag mo lang po akong bitawan," ay narinig, sinagot at ginantimpalaan. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso?
Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dentro sa iyo po isang pamilya at sumahalaga ang siyong kwento